Nakasimangot talaga si Vanessa habang inaayos niya ang blouse na suot niya. Paulit-ulit siyang bumuntong hininga, parang bawat paghinga niya ay may kasamang inis na hindi niya mailabas. Grabe naman si Mama. Panglima na to. Wala pang pahinga? Bulong niya sa sarili habang sinusuklay ang buhok. Pagkatapos niya mag-ayos, kinuha niya ang cellphone niya para mag-book ng sasakyan. Pero bigla siyang napangiti. Yung tipong di niya mapigilan na makita niya ang wallpaper niya. Si Alexander Lee, ang sikat na CEO na halos buong bansa kilala. Gwapo, matalino, sobrang composed at sobrang out of reach. Kaso, hindi yun mahalaga sa kanya. Matagal na niya itong gusto. Matagal na. Hay, kung si Alexander na lang sanang kadate ko mamaya. Sabi niya, natawa pa ng kaunti sa sarili niyang pangarap na alam niyang sobrang imposible. Lumabas na si Vanessa ng kwarto at nakita niya ang nanay niya sa sala. Busy sa pag-aayos ng mga papeles para sa mga event nito. Simple lang ang bahay nila. Hindi bongga, hindi maluho. Pero ang nanay niya, sobrang daming kilala. Parang kahit sino, may connection siya. Parang kahit sinong lalaki, kaya niyang iset up na kadate ni Vanessa. Anak, paalis ka na? Tanong ng nanay niya na may halong excitement na parang siya ang may date, hindi si Vanessa. Oo ma, panglima na to ha. Sana naman, last na. Sagot niya, hindi na tinatago ang pagka-bad mood niya. Hay nako, hindi mo alam, baka yan na ang soulmate mo. Natatawang sabi ng nanay niya. Soulmate agad? Ma, karamihan ng mga pinapadate mo sa akin, para silang tatay ko na. Sagot niya, sabay irap. Tumawa naman ang nanay niya pero halatang defensive din. Hindi naman lahat. May mga bata pa doon. 29, 30, ma, 39 yung last. Ay maliit na difference lang naman. Maliit? Ma, halos kasing edad mo na. Hindi na sumagot ang nanay niya at nagkunwari na lang na tinitignan ang planner nito. Si Vanessa naman, hiningal lang na malalim. Alam niya naman na ang nanay niya, hindi naman masama ang intensyon. Gusto lang siya makakita ng matinong lalaki. Pero sana man lang, medyo tugma sa taste niya. Nag-vibrate ang cellphone niya. Dumating na ang sasakyan. Ma, aalis na ako. Paalam niya. O sige anak, stay pretty. Mama, blind date to. Hindi ito pageant. Sagot niya pero nakangiti na rin kahit paano. Paglabas niya ng bahay, sumalubong sa kanya ang malamig-lamig na hangin ng gabi. Tulad ng dati, habang nilalakad niya ang pathway papunta sa gate, nag-iisip na siya ng strategy niya para umayaw agad ang kadate niya. Ito talaga ang routine niya. Hindi naman niya gustong bastusin ang mga nakakadate niya. Pero, hindi niya talaga feel. At saka, ayaw din niya ng forced connections. Ano kaya gagawin ko mamaya? Bulong niya habang sumakay sa sasakyan. Una, yung classic. Kunwari, may allergic reaction siya sa pagkain. Kahit wala naman. Mga kadate niya, natataranta agad at umaayaw dahil baka daw ma-ospital pa siya. Pangalawa, magsuot siya na sobrang seryosong expression na parang bored to death. Usually, sa umpisa pa lang, umaatras na sila kapag hindi nila siya mapasaya o makuha sa conversation. At pinaka-effective sa lahat, sabihan niya agad ng, ay, gusto ko na maraming anak. Mga 5, sigurado, ultimo CEO pa yan o mayamang foreigner. Takbo agad. Natatawa siya sa tuwing naiisip niya kung gaano kabilis umiwas ang karamihan. Habang papalapit ang sasakyan sa restaurant kung saan gaganapin ang date, medyo kumalma rin siya. 5th time. Kaya pa. Tatapusin ko lang to, then uwian na. Pero sa totoo lang, kahit may mga strategy siya,
Hindi rin niya maiwasan. Sana yung sikat na CEO na nasa wallpaper niya ang nakasabay niya ngayon. Yung tipong pagdating niya sa restaurant, siya yung nakaupo. Yung tipong paggiti nito, guguhit agad sa tiyan niya ang kilig. Pero imposible. Fantasy lang. Huminto ang sasakyan sa harap ng restaurant. Tinignan niya ang relo. On time siya. Pinilit niya pang ayusin ang sarili niya kahit wala pa siyang balak mag-effort sa date na to. Napatingin siya sa glass wall ng restaurant at nakita yung reflection niya. Simple lang ang suot, walang arte pero maayos. Tama lang. Huminga siya ng malalim. Okay, Vanessa? Let's do this again. Pagdating ni Vanessa sa meeting place sila, agad na bumagsak ang balikat niya. Great! Wala pa. Bulong niya sa sarili habang tumingin sa paligid. Ang daming tao sa restaurant. May mga pamilyang kumakain, magjowang nagde-date at ilang business people na seryoso sa usapan. Pero ang hinahanap niya? Wala. Hindi man lang anino. Napairap siya at kinuha ang cellphone niya. Agad tinawagan ang nanay niya. Ma, nasaan na yung kadate ko? Late na siya. Iritadong bungad niya. Narinig niya ang tawa ng nanay niya sa kabilang linya, yung parang aliw na aliw pa. Ay anak, intindihin mo na. Busy daw yung lalaki. CEO yata? Di ko sure pero busy talaga sabi sa akin. Mama naman, blind date na nga na ayaw ko, tapos late pa siya? Pang ilang beses na to? Vanessa, konting patience naman. Sige na, hintayin mo pa. Baka matraffic. 15 minutes late na, ma. Ano ba naman yung 15 minutes? Sige na anak, enjoy. Bye. Sabay baba. Napanganga si Vanessa. Grabe talaga si mama. Parang siya pa yung mas excited kaysa sa mismong may date. Umupo siya ulit. Pinilit kumalma pero habang tumatagal, lalong nanggigigil siya sa inis. Nag-scroll siya sa phone pero wala naman siyang nagawang progress sa pag-iisip. Hindi siya makafocus. Tumitingin-tingin siya sa paligid, hoping na may lalaking tatayo somewhere at mag-wave sa kanya. Pero wala. Zero. Dumaan na 10 minuto. Lumipas pa ang 5. Ngayon ay 15 minutes na siyang naghihintay. Nagsimula na siyang mabaliw sa pag-iisip kung anong itsura na makakadate niya. Hindi pa kasi sinasabi ng nanay niya kahit pangalan man lang. Surprise daw kuno. Surprise ko surprise. Pero sana hindi senior citizen. Bulong niya. Or hindi nanay level ang edad. Please naman. Pinikit niya ang mata niya sandali. Huminga ng malalim at kinuha ang bag niya. Okay. Aalis ako. Hindi ako maghihintay ng mas matagal pa. Tumayo na siya, handang lumakad palayo nang bigla na lang may humarang sa harapan niya na isang malaking bulto ng lalaki. Dahil sa gulat, napaatras pa siya ng konti. Excuse me, pero naputol ang sasabihin niya nang mapaangat ang tingin niya at doon halos manlaki ang mata niya, parang slow motion sa mga pelikula. Nakataksido, mukhang galing sa flight, mukhang pagod pero hindi halata dahil sa sobrang ayos ng postura. At yung muka, yung kilalang kilala niyang muka, si Alexander Lee. What? Tangi na ibulong niya sa sobrang gulat. Cold expression, walang ngiti, yung typical Alexander look na nakikita niya sa mga interviews, gala events at business magazine covers. Yung expression na dahilan kung bakit siya nagka-crush dito noon pa. Mysterious, tahimik, diretso tumingin. At ngayon, nasa harapan niya, sa totoong buhay. At siya ang humarang sa daan niya. Vanessa Ramirez? Tanong nito. Malamig ang boses pero ang commanding tone ay parang 3 beses na nagpatibok sa puso niya. Hindi siya agad nakasagot, para natanggal lahat ng salita sa utak niya.
Kung kanina ang dami niyang sasabihin sana sa kadate niya. Allergic ako? Gusto ko ng 5 anak? Hindi ako sure kung okay tayo? Lahat yun, biglang nawala. As in, wipe out. Yes? Nauutal na sagot niya. Tumango lang si Alexander, parang satisfied sa confirmation. Good. I'm your date. Parang tumigil ang mundo niya. Literal. Ha? Date? Kami? Ikaw? Hindi niya napigilang itanong. Tumikim lang si Alexander at tumingin sandali sa relo niya bago tumuro sa table na nasa gilid nila. Let's sit. Sorry I'm late. My flight just landed. Naglakad na siya papunta sa table at umupo. Parang natural lang sa kanya. Parang hindi niya alam na halos mabubuwal na si Vanessa sa shock. Si Vanessa naman, nakatayo pa rin. Parang na-freeze sa pwesto. Sinubukan niyang maglakad papunta sa upuan pero halos magkalat siya dahil nanginginig ang tuhod niya sa mixed emotions. Gulat, tuwa, kaba, hindi makapaniwala. Pag-upo niya, hindi niya malaman kung saan ibababa ang tingin. Sa mesa, sa sahig, sa ceiling, kahit saan. Wag lang sa mukha ni Alexander dahil baka napossess siya ng hiya. Pero hindi sumunod ang mata niya. Dahan-dahan siyang tumingin sa kanya. At na magtagpo ang tingin nila, kinain siya ng kaba. Parang may gumuhit sa dibdib niya. Parang may malamig na hangin na dumaan sa likod niya. At ang mas nakakatalanta, nakatingin lang si Alexander sa kanya. Tahimik, sinusuri siya. Para siyang napipi. Kung kanina ang dami niyang plano para umayaw yung kadita, ngayon hindi niya alam paano huminga. Hindi niya alam paano magsalita at mas lalong hindi niya alam paano i-handle na ang matagal na niyang crush ay nakaupo sa harapan niya at siya ang blind date niya. Tahimik lang sina Vanessa at Alexander habang kasalukuyang kumakain. Wala ni isang salita ang lumalabas sa kanila at kung meron man tunog sa mesa nila, yon ay ang marahan nilang paggalaw ng kubyertos. Hindi niya alam kung bakit, pero parang lalong tumitindi ang kaba niya habang nararamdaman niyang nandyan lang si Alexander sa harapan niya. Ang tipid kasi nitong ngumiti, ang lamig pa na ekspresyon, pero sa totoo lang, mas lalo lang niya itong nagugustuhan. Si Alexander naman steady lang, hindi mukhang uncomfortable, pero hindi rin naman mukhang nag-e-enjoy. Typical Alexander look. Kalma, composed, parang hindi naapektuhan ng kahit anong nangyayari. Samantalang si Vanessa, kanina pa kinakain ng utak niya yung realidad na kasama niya ngayon yung taong pinapangarap lang niya dati sa wallpaper. Habang nasa kalagitnaan sila ng pagkain, napansin ni Vanessa na may inaabot si Alexander mula sa bag niya. Isang brown folder. Inilapag nito sa lamesa at ibinukas. Hindi nagsasalita si Alexander pero klarong may intensyon ang bawat galaw niya. Kinuha nito ang isang makapal na papel at inislide papunta kay Vanessa. Basahin mo. Malamig pero maayos ang boses nito. Kinuha ni Vanessa ang papel, medyo kinakabahan pero curious. Inangat niya ito ng bahagya. At para siyang napasinghot ng hangin na makita ang malaking nakasulat na title sa taas. Fake Girlfriend Contract. Literal siyang napanganga. Hindi lang slight, kundi malaki. Para hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Nag-blink siya ng mabilis. Wait, fake girlfriend? Ako? Hindi pa man nakasagot si Alexander, bigla siya napangiti ng sobrang lawak. Tipong parang bata na binigyan ng 1-year supply ng ice cream. Kinurot niya ang sarili niya sa ilalim ng mesa para lang masiguradong hindi niya ina-imagine ito. At bago pa makapagsalita si Alexander, para ipaliwanag sana ang laman ng kontrata, bigla na lang humablot si Vanessa ng ballpen. Sinilip niya ulit ang papel, hindi na inisa-isa. Hindi niya natinignan kung may mga conditions ba na bawal humawak, bawal humalik, bawal magtanong, or kung may bayad pa siya dito. Wala siyang pake.
Ang alam lang niya, ito na ang pinakamagandang offer na natanggap niya sa buong buhay niya. Sinimulan niyang pirmahan lahat, as in lahat, walang patumpik-tumpik, walang pag-aalangan, parang may timer siya at mabilis niyang pinirmahan ang bawat pahina. Pagkatapos, ibinalik niya sa folder ng maayos, sabay ngiting halos baklas pa nga at tumingin kay Alexander. Ayan, tapos na. Proud pa niyang sabi. Si Alexander, hindi nagsalita. Nakatitig sa kanya na matagal. Hindi cold, hindi galit, kundi parang gulat na hindi niya maintindihan. Parang hindi nito ine-expect na pipirmahan niya agad ng walang tanong-tanong. Sa ilang segundong yon, parang nascan nito ang mukha niya. Parang naghahanap kung seryoso ba siya. Hindi mo man lang ba binasa? Sabi ni Alexander, at sa unang pagkakataon mula na magkita sila, may bahagyang pagbabago sa tono nito. Hindi na kasing lamig. Parang konting amuse. Ngumiti si Vanessa. Hindi pa rin nawawala ang kilig sa mukha niya. Hindi na kailangan. Sige lang, kung fake girlfriend needed mo, game ako. Napasinghap si Alexander na konti. Halatang hindi prepared sa bilis ng pangyayari. Pero bumalik din agad ang kopos niyang itsura. Nilinis niya ang lalamunan niya bago nagpatuloy. Okay, pero kailangan ko pa rin ipaliwanag yung kasama sa kontrata. Tumango si Vanessa. Pero habang nagsisimula na magsalita si Alexander, hindi siya nakikinig ng todo. Hindi sa walang pakialam siya, kundi dahil hindi niya mapigilang tumitig. Habang nag-e-explain si Alexander ng mga rules, may certain public events daw. Kailangan nila sumabay sa ilang business dinners. Kailangan nila mag-appear ng totoong couple in front of media. Bawal mag-leak ng info at kung ano-ano pa. Si Vanessa naman parang natutunaw habang tinititigan ang mukha nito. Yung jawline nito na parang pang sculpture, yung kilay na laging parang may sariling personality, yung mata na sobrang intense tumingin, at yung boses kahit business-like, ang sarap pakinggan. Hindi niya mapigilan, hindi niya maalis ang tingin niya. Parang every second nakaharap niya si Alexander, gusto niyang screenshot sa utak niya para maalala forever. Napansin niyo ni Alexander kaya napahinto ito saglit. Are you listening? Para siyang nanibago sa tanong. Ha? Oo naman. Oo. Mabilis ang sagot, kahit halatang hindi. Tumingin lang ito sa kanya, medyo nakataas ang kilay, pero hindi na nag-comment pa. Nagpatuloy ito, pero mas mabagal na ngayon ang pagsasalita niya, parang tinitiyak na naiintindihan talaga niya. Pero si Vanessa, hindi. Hindi dahil hindi clear ang explanation, kundi dahil hindi siya makapaniwala na kausap niya ngayon ang matagal na niyang crush. Nasa harap niya, nagpapaliwanag na siya ang pinirmahan ng girlfriend, kahit fake pa. At habang nakikinig siya, napangiti siya ng hindi sinasadya. Sa lahat ng blind days sa pinagdaanan niya, lahat ng inis, lahat ng pagtakas, lahat ng disappointment, ito lang ang unang beses na nagpasalamat siya sa nanay niya. Kung hindi dahil sa nanay niya, hindi siya hahantong dito. Sa harap ng lalaking gusto niya at sa papel na nagpangalan sa kanya bilang girlfriend nito, kahit fake lang, para kay Vanessa, parang totoo na rin. Pagkatapos silang pag-usapan ni Alexander ang mga terms sa kontrata at matapos din ang dinner, nagpaalam na sila sa isa't isa. Tahimik lang silang dalawang lumakad palabas ng restaurant, pero ramdam ni Vanessa ang kakaibang kilig na gumagapang sa dibdib niya, yung parang may maliit na butterfly sa tiyan niya na hindi mapakali. Tumigil si Alexander sa gilid ng kalsada habang hinihintay ang sasakyan niya. Nang dumating ito, tumango lang siya kay Vanessa at sinabi ang simple pero nakakakilabot para kay Vanessa. I'll contact you tomorrow. Sa sobrang kilig niya, halos hindi niya alam paano sumagot kaya napabuntong hininga lang siya at nagsabi ng, "Okay, ingat ka." Naglakad na siya papunta sa nakabook niyang sasakyan
Pero sa loob-loob niya, gusto niyang tumalon, sumigaw at magpasalamat sa langit. Pero syempre, composed dapat. Dapat normal, kahit hindi siya normal ngayon. Pagka-uwi niya sa bahay nila, hindi pa man siya nakakahakbang ng 2 beses papasok, sumulpot na agad ang nanay niya mula sa sala. "Oh, anak, tuloy-tuloy ang lakad mo ah. Anong nangyari? Kumusta ang date? Gwapo ba? Mayaman ba? Mabait ba?" Sunod-sunod na tanong nito, halatang sobrang curious. Pero bago pa makapagsalita ang nanay niya, bigla siyang niyakap ni Vanessa ng sobrang higpit, yung tipong halos mapaatras ang nanay niya sa sobrang lakas ng yakap. "Ma, salamat." Mahinahong sabi niya pero puno ng tuwa. Napakunot noo ang nanay niya, halatang nagulat. "Ha? Salamat? Anak, ikaw ba yan? Vanessa, totoo ba to? Hindi ikaw to eh. Ikaw yung lagi kong naririnig na, 'Ma, ayaw ko na. Enough na. Stop na." Natatawang sumagot si Vanessa habang nakayakap pa rin. "Ma, iba kasi ngayon. Iba talaga." Umupo sila sa sofa at hindi na napigilan ng nanay niya ang magtanong. "Sige na, ikwento mo sa akin lahat. Bakit ganyan ang ngiti mo? Bakit parang... Hewan ko ba, parang kinilig ka?" Hindi na nagpakipot si Vanessa. Nag-start na siya magkwento tungkol sa nangyari mula sa pagdating niya sa restaurant, sa inis niya dahil late ang date niya, hanggang sa mismong sandaling may humarang sa harapan niya. "At ma, hindi mo maiisip ko sino." "Sino nga ba?" "Si Alexander." Napataas ang kilay ng nanay niya. "Sino namang Alexander? Marami akong kilalang Alexander sa Facebook." "Ma, si Alexander Lee." Parang napahinto sa paghinga niya ang nanay niya. You mean, yung CEO na laging nasa magazine? Yung nasa wallpaper mo? Yung lagi mong tinatanong kung single pa? Yun nga, ma! Napasigaw ang nanay niya at muntik na mabitawan yung hawak niyang throw pillow. "Ano? Anak, bakit hindi mo agad sinabi? Paano nangyari yun?" Ngumiti si Vanessa, kinikilig pa rin. "Ewan ko, ma. Hindi ko rin alam kung bakit siya yung kadate ko. Pero ma, grabe! Ang gwapo niya sa personal. Sobra. Mas gwapo pa sa mga pictures. Tapos, ang lamig ng expression niya. Pero ang lakas din ng dating." Tumawa ang nanay niya. "Hay anak, baka naman nag-i-imagine ka lang kasi crush mo siya. Hindi ma, totoo. Sobrang intense ang tingin niya. Parang nafe-freeze ako sa upuan. Tapos ang ganda ng boses niya, ma. Diyos ko po, hindi ako makamove on." Natatawa na halos lumuluha sa saya ang nanay niya. "Ay nako anak, buti naman. Sa wakas, may blind date din na nagustuhan mo." Hindi na niya isinali ang tungkol sa fake girlfriend contract. Para sa kanya, sobrang delikado pang pag-usapan ngayon. At saka ayaw din niya mag-over-explain. Gusto niya muna i-enjoy yung kilig na nararamdaman niya. Pagkatapos sila mag-usap, pumasok na si Vanessa sa kwarto niya. Pagkasara pala ng pinto, napasandal agad siya at napangiti. "Grabe, hindi ako makapaniwala." Bulong niya habang tinatanggal ang suot niyang blouse. Naghubad siya ng mga accessories, nagpalit ng pambahay at tumalon sa kama niya. Pero imbes na mapagod o makatulog agad, mas lalo lang siyang naging wide awake. Para siya may kuryente na naglalakad sa katawan niya. Ang daming pumapasok sa isip niya. Yung tingin ni Alexander, yung boses ito, yung pagkakaslide ng contract papunta sa kanya. Huminga siya ng diretso at kinuha ang cellphone niya. Binuksan niya at tumambad agad ang wallpaper niya. Si Alexander. Pero iba na ang pakiramdam ngayon. "Hi, boyfriend!" Bulong niya sabay tawa sa sarili. Teka, fake boyfriend pala. Pero
Pwede na rin. Tinapik-tapik niya pa ang screen na parang totoong pisngi ni Alexander. Hindi ako makapaniwala. As in, alam mo bang crush kita simula pa noon? Tapos ngayon, pinapirma mo ako agad ng kontrata? Napapangiti siya habang kinakausap ang picture. Parang baliw. Oo, pero sino ba namang hindi mababaliw sa nangyari sa kanya ngayon? Tignan natin bukas kung anong mangyayari. Bulong niya bago dumikit ang phone sa dibdib niya. Unti-unti nang bumibigat ang mga mata niya habang nakangiti pa rin, habang iniisip ang ngiti o kahit anong emosyon ni Alexander kanina. At sa wakas, doon siya nakatulog na may dalang kilig na hindi niya akalaing mararanasan niya kahit kailan. Kinabukasan, buong araw si Vanessa ay abala sa isip niya. Paano ba niya ihaharap si Alexander sa unang public appearance sila bilang fake couple? Kahit na medyo excited, halata rin ang kaba niya. Inayos niya ang buhok, sinigurado ang outfit at paulit-ulit na tinignan ang sarili sa salamin. Pagdating niya sa venue, nauna na si Alexander. Nakapwesto ito sa gilid, naka-blazer at nakangiti ng halos hindi halata. Cold at composed, pero sobrang present ang aura niya. Pagkakita ni Vanessa sa kanya, parang biglang bumagal ang tibok ng puso niya. Ang jawline, ang mata, ang paraan ng pag-straight ng balikat, para siyang nasa pelikula. Good morning. Malamig at diretsong bati ni Alexander. Walang halong excitement sa tono, pero ramdam ni Vanessa na for some reason, nakatingin talaga siya sa kanya. Good morning. Sagot ni Vanessa. Medyo kinakabahan sabay dahan-dahang paglapit. Ready ka na ba? Si Alexander tumangulang, arms crossed at tumingin sa paligid. Always ready. Cold pero maayos at efficient ang aura. Hindi niya kailangan magbiro. Hindi siya nagbubuo ng ngiti pero may implicit na impression. Alam niya ang ginagawa niya. Napalunok si Vanessa. Okay, siguro relax lang. Bulong niya sa sarili habang hinahawakan ang bag niya. Medyo naglalakad papalapit sa kanya. Habang naglalakad, biglang may nagulat na tao sa paligid, mga reporters at photographers. So, this is Vanessa. Siya na pala yung girlfriend ni Alexander Lee? Bulong ng isa sa kanila. Napatingin si Vanessa sa kanya, halos gustong tumakbo sa sobrang kaba, pero si Alexander, cold pa rin, walang halong drama. Pinilit niya lang hawakan ng kamay ni Vanessa, bahagyang idinirekta sa tabi niya. Hold my hand. Utos niya, diretsong tono, walang softness, pero alam ni Vanessa na para sa fake couple, kailangan talaga. Okay, sagot ni Vanessa. Nanginginig ang kamay habang hinahawakan ang kanyang kamay ni Alexander. Hindi niya mapigilan ang kilig. Cold man si Alexander, pero ramdam niya ang control at presence ito at parang safe siya sa ilalim ng kamay niya. Naglakad sila magkasama sa red carpet like setup ng event. Tahimik, composed, pero halata sa mga mata ni Vanessa ang excitement at kilig. Ang bawat camera flash ay para lang sa kanila. Napatingin siya kay Alexander. Cold, nakatingin sa harap, hindi nangingiti sa publiko. Pero kapag may lumapit na nagtatanong sa kanya, konting salita lang, perfecto ang timing at efficient ang sagot. Okay, calm lang. Vanessa, calm lang. Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa mga tao. Pagkatapos ng event, habang papauwi sila sa kotse, tahimik si Alexander, nakatingin sa harap, hands on steering wheel. Vanessa, excited pa rin at medyo kinakabahan. Alexander, thank you sa lahat kanina. Cold at maikling sagot, ngunit tumingin siya sa kanya na mabilis. Bahagyang tumataas ang kilay, parang konti lang pero ramdam ni Vanessa na may approval siya. Alam mo, nakaka-excite kahit cold ka lang lagi. Bulong ni Vanessa,
medyo pabulong at tinitignan ang road ahead. Si Alexander tumingin sa kanya na mabilis, tila sinusuri. Excitement can be distracting. Control is important. Sagot niya, malinaw ang cold tone. Napatawa si Vanessa, sabay suntok sa lightly na braso niya. Oo nga, pero iba ka talaga ha? Sobrang professional pero nakakakilig. Tumango si Alexander. Cold pero hindi niya itinago ang bahagyang pagtaas ng dulo ng labi. Don't mistake professionalism for emotion. Of course, pero hininga ni Vanessa, medyo nahihiya. Hindi ko maalis sa isip ko kanina, kahit konti. Yung hawak mo sa kamay ko, yung presence mo, nakaka-comfort. Si Alexander tumigil sa pagmamaneho. Bahagyang tumingin sa kanya mula sa gilid. Cold pa rin ang expression niya, pero halatang nakikinig. Noted. Keep it in mind for future public appearances. Sagot niya, simple ngunit ramdam ni Vanessa ang subtle care. Habang papauwi, tahimik silang magkasama, pero para kay Vanessa, bawat segundo ay puno ng kilig. Cold man si Alexander, pero bawat galaw, bawat tingin, bawat maliit na gesture, kahit sa katahimikan, ay sapat na para mapasayaw ang puso niya sa sobrang kilig at lambing. Pagdating sa bahay niya, bago pa man bumaba, bulong niya sa sarili. Fake man, pero sobrang kilig at safe ako sa tabi niya. At least sa ngayon, okay na ako. At habang bumubukas siya ng pinto ng bahay, ramdam niya na kahit cold si Alexander, dala ng bawat encounter nila, kahit simple o professional, ang sweet at kilig na hindi niya inakala na mararamdaman niya. Pagpasok ni Vanessa sa bahay, ramdam niya agad ang pagod pero sobrang dami pa rin ng thoughts sa isip niya. Ang buong araw nila ni Alexander, ang cafe, ang fake contract, ang unang public appearance ay paulit-ulit na umiikot sa utak niya. Umupo siya sa sofa, hinawakan ng kanyang cellphone at tinignan ang mga mensahe. Wala pang bagong text pero kahit ganoon, ang puso niya ay kumakabog sa tuwing naiisip ang bawat galaw at tingin ni Alexander kanina. Hindi niya mapigilang ngumiti at huminga ng malalim. Okay, Vanessa. Relax ka lang. Pero, grabe, nakakakilig. Bulong niya sa sarili, sabay higop ng dahan-dahang na hangin. Tinignan niya ang screen ng cellphone, ang wallpaper niya si Alexander, naka-profile shot. Hi boyfriend, bulong niya, halata ang kilig. Fake pa lang pero sobrang saya ko na. Habang nakaupo siya, biglang may kumatok sa pinto ng bahay. Napalingon siya, medyo nagulat. Sino kaya to? Bulong niya sa sarili. Pagbukas niya, doon nakatayo si Alexander. Naka-blazer pa rin, cold expression sa mukha, pero may kakaibang intensity sa mata. Vanessa, Malamig yung bati. hindi kita sinasabihan na may kailangan pa tayong pag-usapan kanina. Oh, Alexander. Sagot niya, medyo kinakabahan, pero halatang excited. Tuloy ka na ba? Pumasok siya sa sala at tumayo sa harap niya. Tahimik at composed. Cold pa rin ang aura niya pero hindi na kasing distant. I wanted to make sure you got home safe. And to clarify some points sa contract. Public appearances. May ilang guidelines pa tayo. Explanation niya. Diretso, efficient, cold sa tono. Ngumiti si Vanessa, bahagyang napapikit sa tuwa. Okay. Salamat. Tumango si Alexander. Sit. Cold na utos pero may hint ng concern. Umupo si Vanessa at tumayo siya sa tabi ng sofa. Tahimik ang mood, sobrang tense at kilig. Vanessa, Biglang malambot ang boses niya. Halos hindi halata. even if this is fake,
I need you to be careful. There are people curious. Don't put yourself in awkward situations. Napatingin si Vanessa sa kanya, halatang kinikilig. Yes, I'll be careful. Humarap si Alexander sa kanya. At sa unang pagkakataon, bahagyang yumuko at dahan-dahang inabot ang kamay niya. Cold pa rin pero ramdam ni Vanessa ang sincerity at subtle care. Kung kailangan mo, kahit anong guidance, you can ask me. Dagdag niya, diretso, walang halong dramatics. Hindi makapaniwala si Vanessa sa nararamdaman niya. Parang unang pagkakataon, hindi lang cold si Alexander, pero may softness na lumalabas. Subtle lang, pero ramdam niya. Hindi niya maiwasang ngumiti at dahan-dahang hinawakan ang kamay niya. Thanks, Alexander. I appreciate it. Halatang nanginginig sa kilig. Tahimik silang nagtinginan. Cold pa rin sa mukha ni Alexander pero hindi maitatago ang bahagyang pagtaas ng kilay at ang dulo ng labi na halos ngumiti. Vanessa, nakatitig sa kanya, ramdam ang sobrang kilig na umaapaw sa puso niya. Vanessa, Malamig niyang bulong. let's keep it professional. Pero, good job today. Napapikit si Vanessa, halatang kinakabahan at sabik. Okay, professional. Pero, I'm happy, Alexander. Sobrang happy. Bulong niya, halos mahaplos ang puso niya sa kilig. Ngumiti sa Alexander. Cold pa rin, pero ramdam ni Vanessa na may konting pride sa dulo ng mata niya. Good. Rest now. Tomorrow, may another event tayo. Tumango si Vanessa. Nakangiti. Yes. Good night, Alexander. Good night. Sagot niya, cold at maikli, pero ramdam ni Vanessa ang init ng concern sa tono niya. Habang naglalakad si Alexander palabas ng sala, umupo si Vanessa sa sofa. Hinawakan ng kanya cellphone at pinikit ang mata. Ramdam niya ang sobrang kilig, excitement at lambing na dumadaloy sa puso niya. Hindi niya maipaliwanag, pero kahit fake ang relationship nila, bawat maliit na gesture ni Alexander, kahit cold, kahit minimal, ay sapat para mapasayaw ang puso niya sa sobrang kilig at sweet na emosyon. Huminga siya ng malalim, iniisip ang buong araw at sa wakas, nakatulog si Vanessa na may ngiti sa labi. Dala ang sobrang kilig, lambing at excitement sa unang tunay na soft moment nila ni Alexander. Isang gabi na hindi niya malilimutan. Kinabukasan, abala si Vanessa sa pag-aayos ng sarili niya. Halos isang oras siyang nagbihis, nag-ayos ng buhok at pinili ang perfect na outfit para sa unang outing nila bilang fake couple. Kahit simple lang, ramdam niya na gusto niyang magmukhang presentable sa harap ni Alexander. May halong excitement at kaba ang bawat galaw niya. Pagdating niya sa lugar ng meeting, nauna na si Alexander. Nakaupo ito sa bench, nakasuot ng blazer, hawak ang coffee cup, at cold ang aura gaya ng dati. Hindi siya ngumiti, hindi nagbiro, pero ramdam ni Vanessa ang presensya niya sa buong paligid. Para siyang naka-anchor sa kanyang mundo. Kahit cold, bawat galaw niya ay may impact. Hay, pungad ni Vanessa. Medyo kinakabahan pero pilit composed. Si Alexander tumingin sa kanya na mabilis. Late ka. Cold at diretso, walang halo ng playfulness. Sorry, may traffic. Pero okay naman, sagot niya sabay tawa ng kaunti, halatang kinakabahan. Tumango si Alexander, hindi na nag-react pa. Let's go. Habang naglalakad sila sa park, tahimik si Alexander, nakatingin sa harap. Cold pa rin, ngunit halata ang precision sa bawat hakbang niya. Parang planado ang lahat, bawat galaw niya maayos, walang halong sablay. So, anong plano mo? Tanong ni Vanessa, medyo naglalakad sa tabi niya. Lunch, then walk,
Then coffee? Simple. Sagot ni Alexander. Diretso, cold, pero ramdam niya ang concern sa practicality ng outing. Napangiti sa Vanessa. Okay. Simple lang, pero nice pa rin. Pagdating nila sa restaurant, umupo sila sa isang table sa gilid. Tahimik silang nag-order at naghintay ng pagkain. Si Vanessa excited pa rin, hindi mapigilang humarap kay Alexander. Alam mo, kahit cold ka, nakaka-comfort ka. Parang safe sa tabi mo. Cold pa rin ang mukha ni Alexander, ngunit bahagyang tinignan siya na mabilis. Safe is not same as personal attachment. Understand? Yes, sir. Yes. Sagot ni Vanessa, medyo kinakabahan ngunit halatang kinikilig. Pero still, safe. Habang kumakain, may ilang tao na nakatingin sa kanila. Si Vanessa medyo nahihiya pero hindi niya maiwasang ipakita sa sarili niya ang excitement. Habang nakatingin sa pagkain niya, napansin niya na si Alexander. Kahit cold at composed, tinitignan siya ng mabilis, parang ina-assess bawat kilos niya. Vanessa, Malamig yung boses, halatang controlled. keep your bag close. Don't drop anything. Napangiti si Vanessa, medyo napapailing. Yes, sir. Okay. Pagkatapos ng lunch, naglakad sila sa park. Tahimik ang paligid, ngunit ramdam ni Vanessa ang bawat galaw ni Alexander. Cold, composed, pero precise at attentive. Halos hindi siya makapaniwala na kahit fake, ang sobrang kilig na nararamdaman niya sa bawat gesture at subtle concern ni Alexander ay parang totoo. Biglang may dumaan na isang lalaki na medyo familiar sa kanya at bahagyang nakangiti sa pagtingin kay Vanessa. Napansin ni Alexander at tahimik na tinignan ang lalaki. Walang harsh reaction, cold at composed, pero may subtle aura na parang, don't cross the line. Si Vanessa halatang kinikilig at medyo naiilang, sabay tawa. Ayos lang. Hindi naman siya kakilala sa akin. Si Alexander tumangulang. Cold, walang halos sinasabi. Pero ramdam ni Vanessa ang protective vibe niya. Napangiti siya sa sarili, sabay bulong. Fake man, pero parang safe ako sa tabi niya. Pagkatapos ng outing, umupo sila sa coffee shop sa tabi ng park. Tahimik sila, ngunit habang umiinom si Vanessa ng kape niya, nakatitig siya kay Alexander. Cold pa rin, pero sa bawat maliit na gesture, yung pag-adjust ng buhok, yung slight tilt ng head habang nakatingin sa kanya, ramdam niya ang subtle care at attention. Vanessa, Malamig na boses, ngunit may kaunting soft tone. you did well today for the arrangement. Napangiti si Vanessa, halatang kinikilig. Thanks, Alexander. I enjoyed it. Tumango siya, cold, ngunit may bahagyang pagtaas ang dulo ng labi. Good. Tomorrow, more appearances. Be ready. Habang naglalakad sila palabas ng coffee shop, hawak ang bag ni Vanessa sa tabi niya, ramdam niya ang kilig at lambing sa buong katawan niya. Cold man si Alexander. Bawat subtle gesture niya ay sapat na para mapuno ng kilig at sweet emotion si Vanessa. Pagdating sa bahay ni Vanessa, bago bumaba, sabay silang tumigil. Tomorrow, we'll do fine. Malamig ngunit diretso. Yes, okay. Sagot niya sabay halata na hindi niya maiwasang ngumiti ng malapad. Habang pumasok sa bahay, napabuntong hininga si Vanessa. Fake boyfriend, pero sobrang kilig at safe ako sa tabi niya. Sobrang saya ko. Humiga siya sa kama. Iniisip ang buong araw at dahan-dahan nakatulog na may ngiti sa labi. Dala ang sobrang kilig, lambing at sweet emotions, isang araw na hindi niya malilimutan.
ang unang outing nila bilang fake couple. Pagkatapos sa ilang araw ng public appearances at events, nagkaroon sila ng pagkakataon na magkasama sa bahay ni Alexander. Hindi official na date lamang na isang simple evening. Work-related lang para sa mga future arrangements. Pero ramdam ni Vanessa ang kakaibang excitement habang papunta sa bahay niya. Pagpasok niya, cold pa rin si Alexander sa mukha at kilos. Naka-blazer pa rin, ngunit nakaupo na sa sofa. Hawak ang isang folder at nakatingin sa laptop. Cold, composed, at efficient, pero ramdam ni Vanessa ang presence niya sa buong sala. Hi, bungad ni Vanessa. Medyo kinakabahan, sabay hawak ng maliit niyang bag. Sit. Malamig at diretso ang utos si Alexander, walang halong softness sa tono. Umupo siya sa tabi ng sofa, medyo nahihiya habang tinitignan si Alexander. Cold pa rin ang mukha niya pero may subtle aura na authority na nakakakilig para kay Vanessa. Coffee? Tanong niya sabay abot ng mug kay Vanessa. Yes please. Sagot ni Vanessa habang medyo nanginginig sa excitement. Napangiti siya sa maliit na gesture. Cold man si Alexander pero may subtle care na nakikita sa bawat galaw niya. Habang umiinom siya ng kape, tahimik silang magkasama. Cold pa rin si Alexander, nakatitig sa laptop, pero medyo lumalambot ang aura niya. Tila focus, ngunit ramdam ni Vanessa na conscious siya sa presence niya. Vanessa. Malamig niyang boses, abrupt at efficient. We need to discuss the next week's schedule. Okay. Sagot niya, halatang kinakabahan at excited sa sobrang kilig sa tono niya, kahit cold. Habang ipinaliwanag ni Alexander ang schedule, nakatitig lang si Vanessa sa kanya. Cold ang muka, structured ang explanation, pero sa bawat maliit na gesture, pag-adjust ng buhok, slight tilt ng head habang nakatingin sa kanya, ramdam niya ang subtle attention. Halos hindi niya maiwasang ngumiti at mapikit ng kaunti sa kilig. Vanessa, Malamig niyang bulong pagkatapos ng ilang minuto. you need to be careful with public interactions. People watch closely. Yes, I'll be careful. Sagot ni Vanessa, halatang kinikilig at konti ang kaba. Thank you for reminding me. Tumayo si Alexander. Cold pa rin, ngunit lumapit sa tabi niya. Sit closer. Utos niya, diretso, walang halo na sweetness sa tono. Medyo napakunot ang noo ni Vanessa, ngunit sinunod. Habang nakaupo ng mas malapit, bahagyang umupo si Alexander sa tabi niya. Cold ang expression, ngunit ramdam niya ang presensya at subtle comfort. Parang kahit cold, hindi niya kayang hindi pangalagaan si Vanessa. Tahimik sila saglit. Vanessa, halatang kinakabahan at kinikilig, huminga ng malalim. Alexander, kahit fake, parang safe ako sa tabi mo. Bulong niya, halos hindi halata ang kilig. Tumingin siya sa kanya. Cold pa rin sa muka, ngunit may bahagyang softening sa mata niya. Safe is necessary. You must not forget. This is an arrangement. Sagot niya, diretsong tono, ngunit ramdam ni Vanessa ang subtle care na nakatago sa coldness. Napangiti si Vanessa, halatang kumikilig. Oo, I understand. Pero sobrang saya ko kasi kahit cold ka, may concern ka pa rin sa akin. Tumango si Alexander, cold, ngunit sa tiniyak niyang tingin, may bahagyang softness na lumalabas. Noted. Maikling sagot, ngunit ramdam ni Vanessa ang warmth sa ilalim ng coldness. Habang nag-uusap sila tungkol sa schedule at public events, nakatitig lang si Vanessa sa kanya.
Hindi makapaniwala na kahit fake ang relationship, bawat maliit na gesture ni Alexander, kahit cold, kahit minimal, ay sapat na para mapasayaw ang puso niya sa kilig at sweet emotions. Pagkatapos ng mahabang discussion, humarap si Alexander sa kanya. Rest now. Tomorrow, more appearances. Tumango si Vanessa, sabay ngiti ng malapad. Yes. Good night, Alexander. Good night. Sagot niya, cold at maikli, ngunit ramdam ni Vanessa ang subtle care sa tono niya. Habang nakahiga na sa kama sa bahay niya, iniisip ni Vanessa ang buong evening. Ang cold na exterior ni Alexander, bawat subtle gesture niya, at ang first soft moment na iyon, lahat ay bumuo ng kilig at lambing na hindi niya malilimutan. Huminga siya ng malalim, nagpasalamat sa sarili na kahit fake, ramdam niya ang seguridad, kilig at sweet emotion sa bawat galaw ni Alexander. Sa wakas nakatulog si Vanessa na may ngiti sa labi, dala ang sobrang kilig at lambing. Isang gabi na hindi niya malilimutan, ang unang soft moment sa bahay ni Alexander. Kinabukasan, abala si Vanessa sa pag-aayos ng sarili para sa isang high-profile public event na kasama nila ni Alexander bilang fake couple. Kahit abala sa paglalagay ng makeup at pagpili ng outfit, halata sa kanya ang excitement at kaba. Ang bawat kilos niya ay may halong anticipation. Paano siya haharapin ni Alexander sa event na ito? Pagdating niya sa venue, nauna na si Alexander. Nakaupo ito sa sofa, naka-blazer, hawak ang tablet, at cold pa rin ang aura niya. Walang ngiti, walang halong kilig, pero ramdam ni Vanessa ang intense presence niya sa buong room. Parang bawat galaw niya ay may weight at kahit cold, sobrang commanding. Vanessa, Malamig at diretsong pagbati ni Alexander. ready ka na? Oh, yes. Ready na ako. Sagot ni Vanessa, bahagyang nanginginig sa excitement at kaba. Napangiti siya ng kaunti, halatang kinikilig kahit cold ang tone niya. Tumango si Alexander, cold, composed at efficient. Good. Let's move. Habang naglalakad sila sa venue, biglang may mga flashes mula sa mga photographers, mga reporters ang nakatingin sa kanila at halatang excited sa kanilang presence bilang couple. Si Vanessa, medyo nahihiya pero hindi maiwasang ngumiti sa sobrang kilig. Tahimik si Alexander, cold at composed, hindi nangingiti. Pero bawat hakbang, bawat galaw, ramdam ni Vanessa ang subtle attention niya. Halos hindi niya maiwasang mapatingin sa kanyang side. Cold man, pero parang protektado siya sa presensya nito. Habang naglalakad, biglang may lumapit na isang kilalang socialite na medyo familiar sa kanya at nakangiti. Vanessa! Ang saya mo dito! At kasama mo pala si Alexander Lee, sabik niyang bate. Napatingin si Alexander sa socialite. Cold at composed, halos parang warning glance. Vanessa, stay close. Utos niya, diretsong tono. Napangiti si Vanessa, halatang kinikilig at medyo naiilang. Okay. Thank you, Alexander. Tahimik silang naglalakad sa red carpet-like setup ng venue. Cold pa rin si Alexander, walang halong drama, ngunit ramdam ni Vanessa ang subtle care sa bawat galaw. Sa bawat camera flash, sa bawat tanong ng reporters, siya ay nakatuon sa kanya. Cold, pero efficient at attentive. Pagkatapos ng photos, naglakad sila papasok sa main hall habang nag-uusap si Vanessa sa isang kilalang friend. Napansin niya ang kakaibang tensing ni Alexander. Cold ang muka, arms crossed at nakatingin sa isang group ng lalaki sa kabilang table. Vanessa, they might approach us. Malamig niyang bulong. Stay close. Okay. Sagot ni Vanessa. Halatang kinikilig at sabik, ngunit may konting kaba. Hawak niya ang kamay ni Alexander na cold sa grip pero firm. Ramdam niya ang security at subtle care sa bawat hawak.
Habang naglalakad sa hall, may biglang lumapit na isang media personality at nagtanong tungkol sa kanilang relationship. Vanessa, medyo kinakabahan, tinititigan si Alexander. Cold ang mukha niya, ngunit sagot niya ay precise, maayos at controlled. Vanessa, you answer briefly. I handle the rest. Utos niya, diretso, walang halong soft tone. Okay. Yes. Sagot ni Vanessa, halatang kinakabahan at sabik. Habang nag-uusap sila sa media, hindi maiwasan ni Vanessa na mapatingin sa kanya. Cold man sa mukha pero ramdam niya ang subtle attention at protection. Ang bawat gesture, kahit minimal, ay sapat na para kumalog ang puso niya sa kilig. Pagkatapos ng event, naglakad sila palabas, tahimik. Cold pa rin si Alexander, nakatingin sa harap, ngunit may bahagyang softening sa mata niya habang tinitignan si Vanessa. Vanessa, Malamig ngunit controlled ang boses niya. you did well today. Public attention, handled. Napangiti si Vanessa, halatang kinikilig. Thanks, Alexander. Sobrang nakaka-excite. Asif ako sa tabi mo. Tumango si Alexander, cold sa expression pero ramdam ni Vanessa ang subtle pride sa dulo ng tingin. Good. Tomorrow, more schedules. Be prepared. Habang naglalakad palabas, hawak ang bag ni Vanessa, medyo nakangiti siya sa sarili. Fake boyfriend, pero sobrang kilig. At safe ako sa tabi niya. Kahit cold siya, sobrang saya ko. Pagdating sa bahay ni Vanessa, bago pumasok, huminga siya ng malalim. Ang buong araw, cold na exterior ni Alexander, subtle gestures at intense presence niya ay bumuo ng kilig at lambing na hindi niya malilimutan. Humiga siya sa kama, iniisip ang buong event at dahan-dahang nakatulog na may ngiti sa labi. Dala ang sobrang kilig at sweet emotions. Ang unang public event na may tension at subtle suspense ay nag-iwan sa puso niya na excitement at saya na alam niyang dadalhin niya sa buong relationship nila. Fake boyfriend o hindi. Kinabukasan, iba ang pakiramdam ni Vanessa. Hindi na siya kinakabahan tulad ng dati tuwing public appearances o events. Ngayon, casual lang ang outing nila ni Alexander. Walang cameras, walang reporters, walang red carpet. Isang simpleng araw lang para magkasama. Pagdating niya sa meeting spot, nauna na si Alexander. Naka-casual shirt at jeans. Cold pa rin ang expression niya pero ramdam ni Vanessa na relax siya. Hindi tense, hindi demanding, just present. Na makita siya ni Vanessa, bahagyang tumingin sa Alexander at tumangulang. Cold sa mukha pero halata ang atensyon sa kanya. Hi! Pungad ni Vanessa, sabay ngiti na halos lumabo sa sobrang kilig. Hi. Malamig ang tono, ngunit may bahagyang softening sa dulo ng boses niya. Para kay Vanessa, sapat na yon para mapasayaw ang puso niya sa kilig. Habang naglalakad sa park, tahimik silang magkasama. Hawak-hawak ang kamay niya. Cold ang grip ni Alexander sa umpisa, pero ramdam niya na unti-unting humuhubog ang warmth sa bawat hakbang. Parang natural lang, walang awkwardness, para silang magkasama sa simpleng paraan na normal sa mga couple. Alexander, bulong ni Vanessa, halatang kinakabahan, pero excited. Thank you sa lahat, sa mga nakaraang araw, sa pag-aalaga at pag-iingat mo sa akin, kahit peke lang ang relasyon natin. Tumigil si Alexander sandali. Tinignan siya ng mabilis mula sa gilid. Cold ang mukha pero may bahagyang pagtaas ang kilay at dulo ng labi. Vanessa, hindi lang to peke. Nakikita ko rin sa sarili ko na okay. I like having you around. Napanganga si Vanessa. Halos hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Seryoso? Pero Alexander, halatang kinakabahan siya sabay titig sa kanya.
Yeah, Sagot ni Alexander, cold pa rin sa mukha pero bahagyang lumalambot ang tingin. fake relationship. Started as arrangement. But I realize I want this. I want you. Officially. Halos mapaiyak si Vanessa sa sobrang kilig at saya. Alexander, I feel the same way. I really like you. Bulong niya, halatang nanginginig sa kilig. Ngumiti sa Alexander. Bahagyang cold sa dulo na ekspresyon pero ramdam ni Vanessa ang warmth at sincerity. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay niya, hawak na mas mahigpit ngayon. Good. Then, officially, we're together. Napangiti si Vanessa, halos hindi makapaniwala. Yes, officially. As Alexander. Tahimik sila naglakad sa park, hawak-hawak ang kamay, ramdam ang sobrang kilig at lambing sa bawat hakbang. Cold man ang mukha ni Alexander, bawat gesture, bawat subtle smile, at bawat hawak ng kamay ng puno na sweet emotions sa hindi niya maitatago. Vanessa, Malamig na tone, ngunit may softness sa boses. you are important to me. Not just for arrangement, but truly. Napapikit si Vanessa, halatang kinikilig at napapatingin sa kanya. Alexander, ikaw din. Sobra. Habang naglalakad sila sa tabi ng pond sa park, huminto si Alexander. Cold expression pa rin, ngunit dahan-dahang iniangat ang kamay niya at hinawakan ang mukha ni Vanessa. Dahan-dahang nilapit sa kanya. Ang malamig na mukha niya sa una, ngayon ay may halong warmth at lambing. Hindi makapaniwala si Vanessa. Alexander, sobrang kilig. Sabay tawa, halatang excited at masaya. Yeah, Sagot niya, bahagyang cold, ngunit ramdam ni Vanessa ang sincerity sa bawat salitang binigkas niya. sobrang ikaw lang. At sa wakas, dahan-dahang yumuko si Alexander at hinalikan si Vanessa sa lips. Soft, sweet, at puno ng kilig. Para kay Vanessa, parang lahat ng tensyon, kaba at fake na arrangement ay napawi sa isang halik lang. Cold pa rin siya sa itsura, ngunit ramdam ang tunay na damdamin. Napangiti sa Vanessa ng malapad, humawak sa balikat niya at muling hinalikan. Alexander, officially tayo. At sobrang saya ko. Tumango siya. Cold pa rin ang mukha sa umpisa, ngunit halata ang pagtaas ng dulo ng labi at may bahagyang blush sa pisngi niya. Yes, officially. Sagot niya sabay hawak na mas mahigpit sa kamay ni Vanessa. Habang naglalakad pabalik, tahimik at relax, ramdam nila pareho ang sobrang kilig at sweet emotions. Ang fake relationship na nagsimula sa cold na arrangement ay nauwi sa totoong damdamin. Hawak ang isa't isa, naglakad sila sa park at sa bawat hakbang, alam nila na simula ngayon, sila na officially. Ilang araw pagkatapos ang casual outing nila, ramdam ni Vanessa ang kakaibang excitement sa bawat araw. Hindi na ito tungkol sa fake contract, hindi na tungkol sa cold na si Alexander, kundi sa totoong damdamin nila para sa isa't isa. Tuwing iniisip niya ang bawat moment nila, mula sa cafe, sa mga public appearances, hanggang sa casual outing, halos lumundag ang puso niya sa kilig. Pagdating niya sa bahay ni Alexander, nakabukas na ito sa sala. Nakaupo sa sofa, hawak ang isang tasa ng kape. Cold ang mukha tulad ng dati, ngunit sa mata niya may kakaibang softness na hindi na nakatago. Napatingin siya sa kanya at napangiti. Hi! Pungad ni Vanessa, halatang excited. Hi. Sagot ni Alexander. Cold tone sa simula pero may bahagyang pagtaas ang dulo ng labi. Parang tiniyak niya na alam ni Vanessa ang importance ng bawat moment nila. Alexander, ready ka na ba?
Tanong ni Vanessa habang medyo nanginginig sa excitement. Tumango si Alexander. Cold sa expression pero ramdam ni Vanessa ang subtle care sa kilos niya. Yes, ready. Naglakad sila sa garden ng bahay, hawak-hawak ang kamay. Tahimik, ngunit ramdam ang sobrang kilig sa pagitan nila. Ang bawat simpleng gesture, ang hawak ng kamay, ang dahan-dahang titig sa isa't isa ay punong-puno ng lambing at kilig. Vanessa, Malamig ngunit controlled ang boses ni Alexander habang huminto sa ilalim ng maliit na puno. from the first day hanggang ngayon, I realize I don't want to pretend anymore. I want this. I want you forever. Napangiti si Vanessa, katulad ng kahapon ng sinabi ni Alexander sa kanya noong sila ay nasa parke. Alexander, ako rin. Sobrang saya ko. Sobrang kinikilig ako tuwing kasama kita. At alam mo ba na dati pa lang ay matagal na kitang gusto. Pero ngayon na nandito ka na sa aking harapan, Alexander, mahal na mahal kita. Bulong niya, halos nanginginig sa excitement at saya. Tumango si Alexander, cold ang itsura, ngunit dahan-dahang iniangat ang kamay niya at hinawakan ang mukha ni Vanessa. I love you too. Sagot niya. Ramdam ni Vanessa ang lahat, sincerity, warmth at totoong damdamin sa bawat salita. Hindi na nila kailangan ng kontrata, ng fake arrangements o kahit ng mga instructions. Ang lahat ng sobrang kilig at subtle emotion na naranasan nila ay nauwi sa totoong emosyon. Dahan-dahang yumuko si Alexander at hinalikan si Vanessa ng mahaba at soft. Punong-puno ng lambing, kilig at saya. Para kay Vanessa, parang lahat ng kaba, lahat ng lamig na unang impression niya ay napawi sa isang halik lang. Alexander, sobrang kinikilig ako. At ang saya na makasama ka. Bulong niya, humawak sa balikat niya at muling hinalikan ng konti sa lips. Tumango si Alexander. Malamig pa rin ang itsura pero halata ang bahagyang pagmula at ang dulo ng labi na tumataas. Sobrang saya ko rin, Vanessa. Officially, finally, tayo na. Tahimik sila sandali, hawak-hawak ang isa't isa, nakatingin sa paligid ng garden. Ang araw ay dahan-dahang lulubog at ang golden light ay bumabalot sa kanila, parang saksi sa bago simula ng kanilang relasyon. Alam mo, Alexander, sabay tawa ni Vanessa. Halatang excited at masaya. Lahat ng fake dates, lahat ng awkward at cold moments, ngayon, worth it lahat. Dahil ngayon, kita ko, ikaw at ako, totoong tayo. Tumango si Alexander. Malamig pa rin na expression pero may softening sa mata niya. Yes, from fake to real. I'm glad it ended this way. With you. Napangiti si Vanessa ng malapad, halos maiiyak sa sobrang kilig. Ako rin, Alexander. Sobrang saya ko. Officially na tayo na. Dahan-dahan silang naglakad pabalik sa bahay. Hawak ang kamay ng isa't isa, tahimik pero punong-puno ng kilig at lambing. Ang bawat hakbang ay simbolo ng bago simula. Isang relasyon na nagsimula sa cold na arrangement ngunit nauwi sa totoong pagmamahalan. Pagpasok sa sala, humarap si Alexander kay Vanessa. Cold out sa itsura ngunit bahagyang lumalambot ang ekspresyon. Good night, Vanessa. I love you. I love you too, Alexander. Good night, sagot ni Vanessa sabay halik sa kanyang pisngi at isang malapad na ngiti sa buong mukha.
Habang humihiga si Vanessa sa kama niya, iniisip ang buong araw. At bawat moment nila ni Alexander, huminga siya ng malalim at napangiti. Ang fake na dating, ang cold na Alexander, at lahat ng awkward moments ay nauwi sa sobrang sweet, kilig at totoong pagmamahalan. At sa wakas, nakatulog si Vanessa na may ngiti sa labi. Hawak ang kanyang cellphone na may picture nila ni Alexander. Dala ang sobrang kilig, lambing at tamis. Isang happy ending na perfect para sa kanilang love story. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam! Malayo ka man, mahal, lagi mo tandaan. Hindi magbabago pag-ibig ko'y sa'yo lang.